Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon, at Rising Sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ano to? Dito pala, di kita. So, ano meron dito? So, ito bida natin. So, probably lalaki. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Lalaki o babae, pero ine-embody ang masculine energy. 30. Ay, 29 pa rin. Ay, 30 ba? Oo, mga 30 to 39 years old. May trabaho. O baka kasal, o may anak. Businessman, o woman. But anyways, ano meron sa kanya? Page of Cups, oh. 8 of Swords. Well, may the world tayo dito. Well, ang dating sa akin, napapaisip-isip siya dito. May asawa na siya, di ba? Kasal, o may anak. So, kunin nyo lang information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O baka sa kakilala nyo. Na para bang papaisip-isip, what if lumabas siya sa pinto ng kanyang world. What if i-entertain niya to? Kasi may may umaaligid sa kanya o crush niya siguro to. Kaya lang ito yung 8 of Swords. So, nakatali na siya eh. Diba? Dahil in a relationship siya. Kumbaga ito lang yung what if niya. What if magloko siya? What if i-entertain niya yung nagkaka-crush sa kanya? Pwede nangyari na to o mangyari pa lang. Para bang tumitingin siya sa world ng mas better opportunity. Parang nag-explore siya na ano kaya kung mag-step out siya sa kanyang comfort zone at mag-take risk na gawin ang mga bagay-bagay na gusto niyang mangyari. O what if
maging bad boy siya. Mga ganun. Marami siyang what if. Pero, buti na lang nandito yung 8 of Swords na parang somehow, alam niya sa sarili niya, hindi pwede. Okay? Then, nakatali na siya dito. Ito, entrapment to di ba? 8 of Swords. Buti na lang din. At somehow ay alam niya ano yung possible consequence. Diba? Ang magiging bad actions niya rito. Pero again, sumasagi sa isip niya yun na what if maging bad boy siya? What if gumawa siya ng kalokohan? Kasi para bang dito sa the world, na hihiwagaan siya. Kung anong meron sa ibang lugar. Like Philippines. Para bang nahiwagaan yung taong to na what if pumunta siya sa ibang bansa, baka may mas better opportunity pa doon kaysa dito sa Philippines. Ganun yung idea. But anyway, kasi natabihan siya nito Page of Cups. So more like, tungkol sa admiration. So bagay, case to case basis naman. So doon muna tayo sa unang senaryo. Yun yung una. Pangalawa, di gawin natin yung Page of Cups. Ibahin natin yung meaning. Ano bang maganda? Sabihin natin tungkol to sa apology. Sabihin naman natin long distance to o foreigner. Apology. So sabihin natin confused. May someone na confused. Pwede siya mismo yan o partner niya. Pero yung description ng tao, isa sa tao ay ganun yung description. May anak, o kasal, o in a relation. May anak, kasal, may trabaho. So, alin man doon, di ba? Boss, businessman, mayaman. So, again, alin man doon yung description ng tao dito. Pero, again, may isa sa dalawang tao na yun ay in-embody yung description na sinabi ko na para bang nag-aalinlangan. Kung mag-apologize. So again, long distance sila. O foreigner yung other person. Bukod sa kanya. Nakaway niya siguro, nakasama ng loob. Anyway. So, dun tayo sa unang senaryo. Clarify natin yun. Para may idea kayo kung tatama ba sa inyo yung reading o hindi, o sa kakilala nyo. So, dun muna tayo sa partner ng Pisces. Natatamaan ng reading na ito dun sa unang senaryo na para bang may hiwagaan siya sa better opportunity na meron outside sa comfort zone niya dito sa part na to, lalo na sa topic ng romance. Parang nahiwagaan siya, what if magloko siya o mag-entertain siya ng someone new o i-entertain niya to nagka-crush kasi case to case basis. May iba na ganun ang scenario. O may crush siyang bago. But anyways, ito yung partner ng Pisces. Dumunod tayo sa partner, Scorpio ulit. Ano to? Virgo, Gemini. So, halimbawa, hindi tumama sa inyo. Hindi, baka tumama dun sa kakilala nyo. Ito yung zodiac sign ng kakilala nyo na pwedeng tamaan ng reading na to. Kakilala o idol. Pisces, kapwa nyo Pisces. Ano to? Fire sign. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. O Virgo. Dun sa
Pangalawang senaryo, yung may mag-apologize, di ba? Para bang confused. Mag-apologize dun, yung pangalawang senaryo, dun to tatama sa LDR o foreigner yung partner. So, ito yung possible person. So, ito yung partner sa unang senaryo. Sa pangalawa, Pisces, Taurus, Scorpio, Libra. So, kung di man tumama sa inyo, di baka nga dun sa kakilala. So, dun sa pangalawang senaryo, ito yung kakilalang tatamaan. Ang reading, Sagittarius, Scorpio na naman, or Scorpio. Cancer. Dito. Patayin na itong senaryo dito. Ang masasabi nito sa buong buwan ng February. Oh, past life po. Spiritual goals. Past life, spiritual. Mo like, sa February, para sa iba sa inyo, may destined na maaaring mangyari at ito ay all about spiritual growth. Necessary ito para sa healing o para mag-end na itong somewhat karmic lesson. Kasi may past life tayo. So probably, yung spiritual growth, wisdom, maturity, na kailangan yung mapagtagumpayan sa February o malaman o matutunan, ay nanggaling na yun sa past life. Eh, maganda kung clarify natin yan. Anong problema ba sa past life? Para siyang unfinished business na uulit siya. O ba nga, muulit na to. Pero kasi, tingin ko, kung nangyayari na to, may ano na siya, may ending na, o completion. May growth na kasi dito. Ibig sabihin, natutunan na yung dapat matutunan. Pero, tingnan natin, ano ba yung nangyari sa past? Bakit dala-dala niya pa rin yung problema na yun hanggang present life? So, para malaman ng iba. Kung para sa kanila ba itong reading, ano ba ito? Tungkol sa Two of Cups, soulmate connection? Maganda kung ano. Tatluin natin. Oh. Well, all about romance to. So, more like, may iba sa inyo na nagka-problema sa past life at ang problema nga nila ay all about romance na hindi natapos. Ngayong February siya magko-continue o matatapos. Kasi ano siya problema sa past, di ba? All about romance. May clarity na. Kaya mag-e-end na yung karmic lesson ng February o para sa single. Pangalawang senaryo, baka para to sa single. At ito ay all about soulmate connection, twin flames connection. Kung naniniwala ba kayo sa ganun? Na hindi nga natapos. Kaya may ano tayo dito, Knight of Pentacles na parang on the way. On the way siya sa stability. Nasa process pa lang ng pagiging king, di ba? So, nasa process pa lang ng pagkuha ng abundance, stability, security. At yun yung
wish dito. Oh, na parang ito yung magpapasaya sa iba sa inyo. At ito ay Nine of Cups eh. So, para to sa mga single. Oh, kakilala niyong single. Na yun nga. Tingin ko darating pa lang to. Hindi to yung scenario na dumating na. Tingin ko darating pa lang to. Ngayong February. Mamimit pa lang ng iba sa inyo. As in, wala pa kayong connection ng taong to, parating pa lang. Siya, ngayong February. So, pwede rin naman siyang ex actually. Pero, kung ex, dapat wala kayong communication sa mahabang panahon. Tapos bigla na lang sila magre-reappear. Ngayong February. So, doon siya applicable. So, doon, sa someone na stranger. As in, bigla na lang dumating sa iba sa inyo. O sa kakilala nyo ngayong February. So, doon siya applicable sa mga yon. Dalawang senaryo yon. Na may someone na bigla na lang mag-a-appear. All of a sudden, more like magiging love interest at ito ngay connection, intimacy, new romance, attraction, partnership. Ay, nakalagay naman. Anyways, maganda kung i-clarify natin. Ito yung zodiac sign. Kung ex, halimbawa may biglang dumating na ex. Sino? Sino kaya para makilala nyo? Kung para sa inyo ba itong reading o hindi? Gemini yun. Ex na Gemini na matagal nang hindi nagpaparamdam. Ilang taon na. Tapos ayun, biglang mag-connect ng February. So ayan, Blue, Gemini, Sagittarius, Leo. So kung yan yung mga biglang nag-appear sa iba sa inyo na ex, mo like sila yung soulmate o twin flame ng iba sa inyo. Lalo't matagal na panahon. As in, more than 3 years. Mga 3 to 5 years. Pataas. More than 3 years nang walang communication. So, yan. Sila yan. Ngayon, sabihin nating stranger. As in, hindi pa dumarating sa buhay nyo. So, paano nyo makikilala? Para sa single. Ito yung zodiac sign na biglang darating nga. Stranger. Libra, Capricorn. Capricorn ulit. 18 minutes na pala to. So, dahil 18 minutes na siya. Again na tayo dito. Ito yung last deck natin. Kukuha ko ng 3 cards dito. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa inyo. General advice sa buwan ng February. What's your thoughts? It's important to only think about what you desire, not what you fear. Ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. To empowerment. You're more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. Nagabal palang ilaw. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po now.